Pangalawang araw na ngayon sa Papal Conclave kung saan ang mga cardinals ay walang komunikasyon sa mundo. Ang pagpili ng Papa ang misyon nila para sa 1 bilyong mga Katoliko mahigit. At habang nagsagawa sila ng Papal Conclave, inabangan ng karamihan ang usok na lalabas sa chimney at ang announcement ng cardinal kung puti na ang usok na lalabas. Habemus Papam! Ito ang hinihintay ng karamihan. Dahil sa unang araw ng Papal Conclave ay wala pang napiling kardinal na magiging kahalili ni San Pedro. So ngayong araw mga kapatid, tag-apat na bisis magsagawa ng papal yung mga cardinals na eleksyon. So ngayong araw, schedule alas 4:30 mamaya lalabas ang usok sa chimney. Alas 6 sa gabi, pangalawang bisis. Alas 11:30 mamayang gabi, ang pangatlong bisis. At ang pang-apat ay alauna ng madaling araw. At inabangan talaga ng karamihan kung sino ang mapiling bagong papa ngayon. No? At kung tingnan natin ang mga cardinals, ito po sila na mga cardinals. No? At kilalang kilala itong si Cardinal Parolin. Siya ang isa sa mga makapangyarihan talaga dahil Secretary of State siya. So kung pupunta ka kay Pope Francis, dadaan ka din kay Cardinal Parolin. Siya ang itinuturing na makapangyarihan sa Vatican. 70 years old. Ito ang gulang si Cardinal Tagle, 67. Ito ang edad ng mga cardinals na nasa conclave. At ito din si Cardinal Peter Turkson, malakas na contender ito. Kaya sa analysis, posible na sa paglabas ng usok mga kapatid sa chimney, ang nag-aagawa ng buto ayon sa analysis ng iba ay may kaugnay kay Cardinal Parolin at kay Cardinal Peter Turkson. Si Cardinal Parolin at Peter Turkson, sila kilala sa tinatawag na progressive cardinals. Pero malawak din ang kaniyang karanasan, no? Lalo na sa peace negotiation. Kung maalala natin, may ilang mga interview na-interview si Cardinal Turkson na posible ba dahil lumabas kasi ang kanyang pangalan sa papal election during the time of Pope Francis na isa siya sa malakas na contender. Posible ba na may kauna-unahang black folk sa simbahan? Ang sagot niya, bakit hindi? No? So willing talaga siya. At questionable na po yan dahil he who does not seek power is the most qualified to hold it.
O ito ang mga gulang ng mga cardinals. Napaka-tradisyonal. Si Cardinal Robert Sara, si Cardinal Raymond Leobart, dating prefect sa Apostolic Signatura, yung Supreme Court ng Vatican. At napaka-tradisyonal. Ang problema lang, traditional versus progressive, merong 18 lang na cardinal. Ang traditional ngayon, karamihan, mga progressive. Kung maalala ninyo, during the time of Pope Paul VI, nang ipahayag ni Saint Paul VI, the smoke of Satan has entered the church. Bakit? Nagpaimbestiga siya. Sa advice ni Cardinal Estafa noon na siya ang tinatawag na prefect sa Apostolic Signatura at ni Cardinal Hodi, na iimbestiga ang tinatawag na the core government of the church, ang Roman Curia, dahil may cardinal na active na miyembro at 33rd degree Freemasonry na miyembro sa Italian Lodge Masonry. At na-confirm talaga yan. At ang nag-imbestiga niyan ay si Edward Cardinal Gagnion. At kasama ni Cardinal Gagnion si Father Moore. So itong mga cardinal seat na ito ang mga cardinals na nasa Papal Conclave ngayon. Bago dyan, i-acknowledge muna pala natin ang ating mga kapatid na yun na pumasok sa, acknowledge muna natin ha, si Titus Neri, si MG Tumang, si Bicolana, hello, si Shenli Apata, at sa ating Facebook, si Kin Julay Ragasa, si kapatid na Duri Rocha, ang misis ni Bro Angel. Hello, kumusta Bro Angel? Si kapatid na Mixi FD. Si Jerly Bangkiao, si Kaiser Lugop, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Si Josephine Maluyo, abangan natin mga kapatid ang alas 4:30, no, na schedule na paglabas sa usok. Ngayon, pakinggan natin ang analysis ni Dr. Taylor sa posibleng malakas na cardinal na isa sa mga posibleng pinipili, no? Anong nangyari sa usok naging fountain po? Anong usok naging fountain? Yung yan, usok naging fountain. Itong si, ano ba tong religion niya? Parang, kaanib ba to sa Iglesia ni Manalo o kaanib sa itong grupo ng
Bro Eli Soriano. So Josephine Maloyo, sana meron na. Sally sa lahat ng mga pumasok ngayon. Sally Mandresa, si Mr. Lau, I hope na lalabas Smoke White. Hope na lalabas talaga, no? Ngayon sa ikalawang baluta. Dahil yun talaga ang tradisyon. Alam niyo mga kapatid, na ang tradisyon na yan, noong una, pagpili ng Santo Papa, hindi sa pamamagitan ng papal conclave at hindi mga cardinals ang nagpili. Ngunit yung tinatawag ng mga protestante na tinatawag nilang Dark Ages, ano yung bakit Dark Ages? Alam nyo, dahil yung mga hari noon, yung mga emperador, sino ang mapupusuan nila na malakas din sa kanila at kaibigan sa kanila? Ay, yung mga hari mismo ang magturo kung sino ang gawing obispo at gawing abot. Nangyari yan mga kapatid, mga taong 1040, 1030, yung 1040, 1030, napansin nyo sa history, wala pa yung mga protestante dahil 1517 ang protestante 1517 si Martin Luther, wala pa si Felix Manalo dahil 1914 lang sila, no? At wala pa. So although wala pang protestante noon, wala pang protestante sa taong yon mga kapatid, pero ang problema, yung mga Katoliko na mga hari, yung mga Katoliko na emperador, sila ay magpipili kung sinong napupusuan at malakas nila kahit hindi pare, na gawin nilang obispo. Kaya nga, sa taong 1049, itong si King Henry III, no, may napupusuan siya na gustong gawing Santo Papa. Ang pangalan ay si Bruno. So naluklok talaga sa trono noong taong 1049. Naluklok sa trono si Bruno bilang Papa. At pagkaluklok sa trono, ang dinala niya na pangalan ay Pope Leo IX. Pero although niluklok ng hari, makilala sa kabanalan si Pope Leo IX. Grabe, ang mga reformation niya sa loob ng simbahan, no? Daming reformation niya, no? Diyan natin makita na kumikilos pa rin. Malapit na ang 4:30 sa paglabas sa usok, no? Hope na itong usok na lalabas puti na talaga, no? At maraming, kanina may nabasa ako, fake news yun may nabasa ako kanina, kasama kong media pa ang naglagay sa kanyang Facebook, natawa nga ako, dinilit na niya. Sabi niya, congratulations, just in, Cardinal Tagle was elected as Pope, Vatican News. Sabi niya, Vatican News, and took the name Louis the First. May nagsabi siguro na hindi yan totoo, kaya dinilit. No. So, mag-ingat kayo sa fake news. Huwag agad-agad maniniwala sa fake news, mga kapatid. So, ang napaulat na malakas at sa analysis, nahati ang buto ng mga cardinals ayon sa analysis ng mga traditionalists ay buto daw para kay Cardinal Parolin at Cardinal Turkson. Wala ni isa ang nakakuha ng 2/3 majority
Kaya itim ang usok. Yon ang analysis nila. Malakas talaga si Cardinal Parolin dahil siya ay Secretary of State, no? At si Cardinal Turkson malakas din, no? Na cardinal at di basta-basta din ang kaniyang, pero nangangailangan din tayo na maibalik ang mga tradisyon sa simbahan, kaya daming mga nananalangin sana makalusot si Cardinal Sara, para maibalik yung tradisyon, dahil napaka-importante na tinatawag yung panahon pa ni Pope Benedict XVI, we must go back to the basic. Halimbawa, during the time ni Cardinal ni Pope Benedict XVI, inatasan niya ang mga obispo sa buong mundo na bawat dioceses magturo talaga ng exorcist. Pero ang problema, dahil maraming mga bunga na sa tinatawag na progressive theology at di maniniwala na real talaga ang demonic possession, lalo na pag nag-aaral ka sa psychology, meron silang sariling paliwanag sa mga manifestation. At ang psychology, kung nag-aaral kayo sa psychology, may pag-aaral na ginagamit yung Enneagram. Ang Enneagram, kung magpunta tayo sa tinatawag na Ministry of Liberation, kahit sa seminaryo, tinuturo na yung Enneagram. May mga seminaryo na nagtuturo ng Enneagram. Ano ba yung Enneagram? Yung ugali mo ay kikilalanin sa pamamagitan ng numero. Example, number 1, perfectionist ka. Yan ang Enneagram. Pero occult yan. At meron din sa psychology na ginagamit yung tarot card para kilalanin ang tinatawag na ugali ng tao. So kung pagbabasa ng tarot, occult yan. Pero sa psychology, hindi yan pinaniniwalaan na occult. So kung i-embrace natin yan ng mga paniniwala at makalimutan na natin ang tradisyon ng simbahan, yan. Diyan napapasok ang pagiging progressive. No? Kaya di kayo magtaka na dami talagang di naman niwala ng extra ordinary demonic attack. Cardinal Sara picture. Siya ayon kay Conrado Apali. So, pakinggan muna natin analysis ni Dr. Taylor kaugnay kay Cardinal Parolin at kay Cardinal Sara. Ito ang kaniyang analysis. All right, back to Cardinal Parolin. He is 70 years old, so he's a little bit young. So if you let Cardinal Parolin, you could get a 15-year pontificate. Si Pope Francis, 12 years. Pontificate niya. Okay. Balik na pala natin mga kapatid. During sa tinatawag, bago yung analysis, during sa tinatawag na Dark Ages, tinatawag ng mga Protestante, merong kumakalat na lay investiture. Yung lay investiture, kahit mga laiko hindi pare, makapangyarihan ang emperador at ang hari, magtuturo sila mga kapatid ng tao na gawin nilang obispo. Kaya nga, si King Henry III, King Henry III, Emperor Henry III, itinuro niya si Bruno na magiging Santo Papa at nakaakyat talaga sa papal throne. Anong taon yan? 1049. Wala pang protestante na yan. Dahil ito mga protestante na natatag lamang ng tao, mga kapatid, ang mga protestante, 1517.
1522. Imagine, ang simbahan natin dumaan ng iba't ibang mga tinatawag na unos. Oh, bagyo. Ngunit ang simbahan ay nanatili. Bakit? Dahil sa divine promise ng ating Panginoon Jesucristo na sabi niya, en omnibus dibus osque in seculat seculorum. Oh. So, may tinatawag noon na investiture, yung mga hari ay magturo kung sino magiging obispo, magiging abot sa seminar, sa monastery at maging Santo Papa. Kaya may mga reformisyon na ginawa. Although, itong si Bruno na nagiging Santo Papa dahil pinili. Sino ang nagpili sa kanya? Si King Henry III. Ang pangalan Bruno, kaya nang naluklok siya sa trono noong taong 1049. Wala pang protestante. Etong si Bruno ay kumuha sa pangalan, ginamit niya ang pangalang Pope Leo IX. Pope Leo IX. Pero, kahit, imagine, tingnan nyo, pag ang banal na espiritu ang kikilos, pinili siya ng hari, pero banal si Bruno. At marami siyang reformation na ginawa sa loob ng simbahan. Grabe ang reformation niya. At nung namatay si Pope Leo IX, pumalit sa kanya si Pope Victor II. Oh. And then, mababa lang ang kaniyang pontificate, siya ay namatay at napalitan siya ni Pope Stephen IX. At nang namatay si Pope Stephen IX, napalitan siya ni Pope Nicholas II. Yan. Nang umupo na si Pope Nicholas II para sa reformation, lalo na sa tinatawag na investiture na yung mga hari, yan mga kapatid ang dahilan, no? Yan ang dahilan kung bakit nakasarado para maiwasan ang intervention, maiwasan ang intervention ng mga hari at emperor noon. Kaya nang nakaupo na si Pope Nicholas II, siya ang kauna-unahang Santo Papa na nagdeklara na all popes should be elected by cardinals. Dahil noon, hindi cardinal ang magpili sa Santo Papa. No? Ang magpili sa Santo Papa, pwede ang hari, ang emperor. Kaya, pag upo na ni Pope Nicholas II, yun na. Idineklara niya, all popes should be elected by cardinals. So, pag kamatay ni Pope Nicholas II, pumalit si Pope Alexander II. At nung si Pope Alexander II na, siya ang unang papa. The first pope elected by cardinals was Pope Alexander II. No, yun. So, sandali. Sabi na, magtanong lang po ako, Bro Wendell, totoo po ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay wala sa Biblia kung meron ano pong talata? Una, dami namang pagkakataong binasa natin ang Biblia na ginagamit natin ay Protestant pa na salin. No? Na ang salitang One Holy Catholic Apostolic nandyan na sa Biblia. No? Una, meron tayong ginagamit na sinabi nila tampered daw dahil wala silang kopya. Kaya ginamitan natin, ito lang, no? So nakita ninyo itong
King James Version. Protestante ito ha. Dito Katoliko, King James Version 1611. Oh. Ano po ba mabasa? Dahil gusto na letra por letra ang mabasa. Tingnan niyo sa 1 John, eto, naipakita na natin ito. 4:1, may mabasang Catholic Church. Protestant ito. At hindi lang yan. Dito tayo sa tinatawag na Paraphrase on the New Testament. May mabasa din na Catholic. Para sa nagtanong na letra por letra mabasa pa. Kung punta tayo dito sa isang paraphrase, One Holy Catholic Apostolic talaga ang mabasa. Protestant din ito. Paraphrase lang. Protestant, pero paraphrase saan? John chapter 10 verse 16. Kung wala kayo, pwede niyong ma-order yan sa online. Bakit ginamit natin ang salin na protestante? Dahil kung saling katoliko, sasabihin nila, bias, katoliko kasi yan. Ngayon, protestante yan na salin. Ang problema ng ating mga kapatid, sasabihin nila, di kami maniniwala pag di mabasa sa Biblia. Hindi. Huwag kayong maniniwala ng Biblia. Bakit? Mabasa ba ninyo ang salitang Biblia sa loob ng Biblia? Pagkatapos, ang Biblia ay hinati sa chapters and verses. Mabasa ba ninyo? Inutos ng Diyos. Hatiin ninyo ng chapters and verses ang Biblia. Wala naman. Katoliko ang naghati niyan. Pagkatapos, part sa lahat nating mga ecclesiastical activities, lalo na sa mga protestante, yung kalendaryo. Sa Biblia, mabasa ba ang kalendaryo? Anong uring kalendaryong ginagamit ninyo? Gregorian calendar. Sino po ba ang nagdeklara sa Gregorian calendar? Ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Di kung para sa mga protestante, ang di mabasa sa Biblia, ay di dapat maniniwalaan, huwag na kayong maniniwala ng Bible. Dahil even the word Bible does not found in the Bible itself kung gamitin ninyo ang King James Version. Kaya may mabasa ba? Meron bang talata? Protestant, paraphrase. Pwede niyong kayo mismo ang magbasa, John chapter 10 verse 16. Sa One Holy Catholic Apostolic. Meron dito sa Protestant na paraphrase Bible. Ginagamit natin yan dahil Protestant yan. Kung Katoliko ang salin, sasabihin nila na sasabihin nilang bias. Pero pag may mabasa, ang problema nila, di na naman nila paniniwalaan na may mabasa kahit protestante. Yon. So na-surprise sila sa ganyan mga kapatid. Lalo na pag sinabi nila si Felix Manalo Angel, wala namang mabasa sa Biblia na si Felix Manalo Angel. Natalikod ang unang iglesia, wala namang mabasa sa Biblia. Natalikod ang unang iglesia. Pero yun ang pinaniniwalaan nila. Balikan natin ang analysis ni Dr. Taylor. Could be longer than Francis Bergoglio. Is that something you want to do? Cardinals have to ask them that. Where is he with Pope Francis? He's definitely pro-continuity, pro-synodality, pro-progressive. Can he unite? He is rumored to be very powerful. He knows everything in the Vatican. He's the number 2 under the Pope. He's the Secretary of State. But it's rumored that he's not well-liked or trusted because he is so powerful. And if you want to get to Francis, you have to go through him. So that means that he holds a lot of cards. He is extremely powerful, has been powerful. He's hailed as pragmatic and diplomatic. He's not really seen as a theologian or a mystic or a desert father or someone writing, theological books. He's
a diplomat. He's the Secretary of State. He is Italian, which is a positive, and he's definitely a first row candidate for the progressives. He is the first row candidate for the progressives. He's their number one guy going in. You might say, what about Cardinal Tagle? Cardinal Tagle is in my opinion, not papabile. He cries. He does, break dances. He's very cringe. Very emotional si Cardinal Tagle. He does not have gravitas. He's very pro-Francis. He's pro-Francis, but he doesn't have any of the solemnity or weight of someone like Cardinal Parolin. So I think Tagle is out. I know maybe 5 years ago he was like, oh, he's the Asian Francis. He'll be the next pope. He out. Sandali muna. Parang may nakaamoy akong miyembro ng Iglesia ng Diyos, Bro Loreto Tech TV. Unang Timoteo Kapitulo 3:15, may mabasang Iglesia ng Diyos. At may mabasa din sa Gawa Kapitulo 20:28 na Iglesia sa Diyos na binili sa banal na dugo na pinangasawaan ng mga obispo. Ang problema lang, may mga Iglesia ng Diyos ngayon, walang mga obispo. At basta mabasa, kahit walang sariling Biblia, namimili at inaangkin na. Pero kung i-trace natin, mga kapatid, makita natin na wala silang kaugnayan. Wala silang kaugnayan sa tinatawag na apostolic succession. Si Archie, si Dr. Taylor Marshall ay isa sa pabagsak kay Pope Francis, especially sa online media. At di naman mabagsak si Pope Francis at kahit pero bawat isa meron namang yung mga progresibong kilos kasi ni Pope Francis na minsan di talaga maunawaan ng karamihang mga traditionalist. Pero si Pope Francis ay meron siyang reformation talaga. Reformation sa loob ng simbahan. Halimbawa, yung paglabas niya ng moto proprio, Vos Estexlos Mundi. Inatasan ni Pope Francis ang lahat ng mga obispo na pag may pare sa diocese ninyo na involved sa sexual abuse, dapat ang obispo, makinig kayo mga leha, bilang kasapi sa simbahang Katoliko, ang obispo ay mag-report niyan. Kung walang ginagawa ang obispo, kung ikay Katoliko, pwede kang mag-report sa Apostolic Nuncio. At kung ang Apostolic Nuncio ay mag-imbestiga na ang obispong ito ay walang ginagawa talaga sa naturang sexual abuse, mga pare na may sikretong relasyon pero nagpatuloy sa pagkapare, yun, bahagi yan dapat sa reformation. Dahil sila'y sentro sa malaking abuso. At kung ang isang kaanib ng simbahan mag-report sa Apostolic Nuncio at mag-imbestiga ang Apostolic Nuncio na talagang ang obispo walang ginagawa, yon, tatanggalin siya sa pagka-obispo. Nasa moto proprio yan ni Pope Francis. Bro Windel, iba po ba ang Iglesia ng Diyos at ang Iglesia ni Kristo? Hindi yan iba, kapatid. Walang pagkaiba. Iglesia sa Diyos at Iglesia ni Kristo, yun ay ang Iglesia Katolika. Because the true church of God, the true church of Christ is the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church 811, this is the sole church of Christ in which
in the creed we profess the one Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, yung nabasa sa Biblia, halimbawa, Gawa Kapitulo 20-28, Iglesia sa Diyos na binili sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo, pinangisawaan sa mga obispo, yung Iglesia sa Diyos, yun ang Iglesia ni Kristo na binanggit ni San Pablo sa Roma Kapitulo 16:16, at yung Iglesia sa Diyos at Iglesia ni Kristo, yun ang Iglesyang lumalaganap sa buong mundo. Nasabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1:7-8, Hepeste somon katangilitai en holotokosmo. En holotokosmo na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino ba ang katuparan yan? Na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Bakit? Alam niyo naman, alam niyo naman kung ang mga siktang kasalukuyan ngayong makikita nyo ay kailan lang yan at saan nakabase sila. Tulad sa Iglesia ni Cristo, Punta Santa Ana, Manila. Punta Santa Ana, Manila. So, yon mga kapatid. Sandali inaabangan ko rin dito ang coverage ng EWTN. Coverage ng EWTN para sa paglabas sa usok. Pero mamaya pa, alas 4:30 pa yun mga kapatid. Alas 4:30. So, yun. Punta tayo sa kanyang analysis kaugnay kay Cardinal Sarah. Cardinal Sarah, as far as I've known, I've studied him quite a bit. He doesn't have scandals. He is seen as a revered grandfather figure. He's African. He has black skin. Not that that matters to me. I was in the 90s. We were told don't see color, right? But it does signify in a visual way, we are global. We are transforming. Liberal people like that. They might be willing to hold their nose and say, man, Cardinal Sarah likes the... May punto naman sa mga nagagalit kay Dr. Marcial. Alam niyo, may punto naman din ang mga tinatawag na ilang traditionalist. Dahil sa totoo lang, meron talagang mga nakapasok na tinatawag na napaka-liberal sa panahon ngayon na at nagtuturo sa seminaryo. Nagtuturo. Kaya nga, di tayo magtaka na bakit dami ng mga pare at kahit mga obispo di maniniwala sa exorcism. Kahit may ritual, kahit may utos sa Santo Papa, pero alam nyo, daming mga di maniniwala sa exorcism. Iyon ay bunga sa pagsulbong sa mga liberal. At tandaan natin, ang babala sa Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 20, versikulo 29, mula sa inyo. Asan ba ito? May aklat na palaging ginagamit kasi ng nasa malayo pala. Mula sa inyo, maraming magtuturo. Magtuturo ng mga mali at kamalian. Okay. Sabi ni Peace be with you, si Dr. Marcial, modern kaipas an anasyan. Okay, tuloy natin muna ang analysis ni Marcial. Traditional Latin Mass, and he's against fiducia supplicans, and he has questions about amoris laetitia, and he's way more conservative than we're comfortable with, but he does signal something, a return to something grave and dignified,
and also something new and global. It's kind of a moment to say, we in Europe have kind of screwed things up. In America, McCarrick, we've screwed things up. So we're now going to do something a little bit different. I think they were kind of thinking of that with Bergoglio in Argentina. I think that was kind of, and so if they're still thinking like that, the miracle could be that 108 Cardinals who were selected by Francis might cast a ballot for Sarah. And it'll have to be, I think, in the first 3 or 4 ballots. It's going to be something that's tested out. It's either going to happen or it's not going to happen, right? They're either going to come in thinking this, feeling this, wanting this, or they're going to come in and they're going to vote 20 votes for this guy and 40 votes for this guy and, 15 votes for him. And they're going to be off to the races trying to get to that 2/3. But if they do have this sense, hey, we want people to donate to Peter's Pence. Right now, people in America are not donating to Peter's Pence. They don't trust the Vatican. Sandali muna mga kapatid, no? Tingnan natin ngayon ang sandali. Okay. Nagsimula na ngayon ang mga tao sa St. Peter's Square. Dahil alas sandali muna. Okay. Okay. Ito na sa St. Peter. Alas 4 talaga, alas 4:30. Malapit na mga kapatid. Abangan natin. Alas 4:30 lalabas na ang pangalawang usok sa chimney. So, ito ngayon ang makikita ninyo ngayon. No, sa Vatican, dami ng mga nag-aabang din. So, alas 4:30. Alas 4:30, ilang minutos na lang. Okay. So, abangan natin, mga kapatid. So, link tayo sa Vatican Media. Alas 4:30,
Unti-unti nang dumagsa ang mga tao sa Vatican Square dahil alas 4:30 inaasahang lalabas na ang usok sa chimney. Ngayon ay alas 4:10, merong 20 minutos na lang mga kapatid. Abangan ninyo mga kapatid, makita ninyo ngayon na ang mga tao ay unti-unti nang nagpuntahan sa St. Peter's Square dahil alas 4:20 o alas 4:30 ang pangalawang usok sa chimney ang inaasahang lalabas na. Marami na talagang excited ngayon na nag-aabang kung anong kulay ng usok na lalabas sa pangalawang baluta ito.
Siguro maraming mga nagtatanong, bakit ba sa St. Peter's Square ay may parang Egyptian obelisk na makita ninyo. Yun ang area kung saan si San Pedro ipinako sa krus na patiwari. Ilang minutos na lang mga kapatid ang schedule sa paglabas sa pangalawang usok sa chimney. Kung sakali sa pangalawang bisis na usok na lalabas ngayon ay itim, so ating i-cut off na ang coverage. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. In minutes na lang mga kapatid, yung naka-schedule na paglabas sa pangalawang usok
na nagpapahiwatig kung meron ng napili o wala. Kung itim, wala pang nakaabot sa two-third majority sa papal conclave na cardinal. Pag puti, hudyat na may bagong santo papa na at inaasahan ang Orbi et Orbi, ang panalangin para sa buong mundo. Naka-hook up tayo ngayon sa Vatican Media para sa schedule sa paglabas ng pangalawang usok sa chimney ito ang inabangan ng karamihan. Merong 9 minutes na lang ang natira para sa naka-schedule na paglabas. May mga nag-message dito na panalangin nilang si Cardinal Tagle daw. Kung sakali, no, yun ang kilos ng banal na espiritu na si Cardinal Tagle ang mapili, kauna-unahan sa Asia, kauna-unahang Pilipino. Napaka-proud talaga sa mga Pilipino kung yun talaga ang lalabas. So, ilang minutos na lang mga kapatid. Alas 4:23 na sa oras natin ngayon. Alas 4:30 ang naka-schedule paglabas sa usok. Kadalasan sa mga ganito, papal conclave, magugulat ang karamihan sa resulta. May mga hindi inaasahan talaga. Five minutes na lang para sa naka-schedule na paglabas sa pangalawang usok sa chimney.
marinig natin dito na may mga nagro-rosaryo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tue, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Kung maalala ninyo, di ba? During the time of Cardinal Bergoglio, pangalawang baluta yon siya. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 3 minutes na lang ang natira para sa naka-schedule na paglabas sa usok. Alas 4:30 mga kapatid. Merong 2 minuto na lang. 1 minuto na lang. Alas 4:30 na mga kapatid, ang inaasahang schedule na lalabas ang pangalawang usok sa chimney, alas 4:30 ngayong hapon. Parami na ang mga tao na makita natin sa St. Peter's Square. Baka matatagalan pa sa naka-schedule ang paglabas ng usok. Pero hinihintay dahil yung alas 4:30, yun ang schedule. Hook up tayo ngayon sa Vatican TV
live sa Vatican para sa pangalawang baluta na inaabangan ngayon ang paglabas ng usok kung anong kulay. Ito ba'y itim, na hudyat na wala pang napili, wala pang nakaabot ng two-third majority, o kulay puti na hudyat na may napili na. Ang inaasahang lalabas ang pangalawang usok ngayon sa chimney alas 4:30 ng hapon. Alas 4:34 na ngayon, wala pa tayong nakitang lumabas na usok. Hintayin natin mga kapatid. Kung anong kulay. Ang daming excited na talaga.
Kung sakali na sa pangalawang baluta ay itim pa rin ang lalabas sa chimney, pangalawang schedule ay alas 6 mamayang gabi. At pangatlo ay alas 11:30 ng gabi. At ang pang-apat ay alauna ng madaling araw sa Philippine time ito. So, nagapansin ninyo mga kapatid na ang kamera talaga ay nakatutok na sa chimney, hudyat na ito'y malapit na. Natatagalan talaga ang paglabas sa usok. Ang schedule ay alas 4:30, alas 4:42 na sa hapon mga kapatid. Pero kung napansin ninyo, ang Vatican media nakatutok na ang kamera sa chimney talaga. Ito'y hudyat na lalabas na. Pag kulay puti ang usok, mga kapatid, patuloy ang coverage natin ngayon.
Pag kulay itim ang usok, puputulin natin ang coverage ngayon. Itong paglabas sa usok, mga kapatid, ay hudyat sa pangalawang baluta sa votisyon ng mga Cardinals. Kung maalala niyo, during the time of Pope Pius X, sa loob ng 4 na araw, 7 ballots yun. During the election of Pope Benedict XV, 3 araw, 10 ballots yun. During the time of Pope Pius XI, 5 araw, 14 ballots yun. During the time of Pope Pius XII, 2 araw, 3 ballots yun. During the time of Pope John 23, 4 na araw, 11 ballots yun. During the time of Pope Paul VI, 3 araw, 6 ballots yun. During the time of Pope John Paul I, 2 araw, 4 ballots yun. During the time of St. John Paul II, 3 araw, 8 ballots yun. During the time of Pope Benedict XVI, 2 araw, 4 ballots. During the time of Pope Francis, 2 araw, 5 ballots. So ang paglabas sa usok ngayon, hudyat na pangalawang baluta pa ito sa pagpili ng mga cardinals. At ito ang pangalawang araw. Si Pope John Paul I, pangalawang araw siya napili. 4 ballots. Si John Paul I. Si Pope John Paul II, 3 araw, 8 ballots. Pope Benedict XVI, 2 araw, 4 ballots. Pope Francis, 2 araw, 5 ballots.
To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.